Kung ang pagkapresidente ng Amerika ay sinasabing the most powerful man in the world, ibig din ba sabihin nito na ang dapat nakaupo ay literally powerful din? Paano kung senil na siya at kailangan ng akayin sa paglalakad at sa pag-iisip? Hello Philippines, I'm Butch Serrano. Welcome to the Fourth Estate. Katatapos lamang po ng US presidential debates. At doon sa hindi sumusunod, ang mga naglalaban ng isang 78-year-old former President Donald Trump at isang 81 years old na incumbent President Joe Biden. Sa totoo lang, ang mga edad ng tao hindi issue sa larangan ng politika. Some peak early or maagang nagsibol, gaya ni John F. Kennedy na naging presidente at the age of 43, Bill Clinton at 46 at Barack Obama at the age of 47. Hindi rin naman magpapatalo ang mga Thunders. Si Ronald Reagan na naging presidente at the age of 69, Donald Trump at the age of 70, at syempre, ang incumbent president na si Joe Biden na nahalal at the age of 78. Dito sa Pilipinas, ang requirement ay dapat 40 years old up para makatakbong presidente under the Constitution. Ang pinakabatang nahalal ay si President Ramon Magsaysay at the age of 46 at ang pinakamatandang na-elect ay si former President Rodrigo Duterte at 71 years old. Ang mga seniors na nahalal sa Pinas ay sina Carlos P. Garcia, 60, Joseph Estrada, 61, Fidel Ramos, 64, at Sergio Osmeña, 65. At karamihan dyan sa kanila ay buhay pa hanggang ngayon. So, wala po sa edad yan. Nasa lakas at kisid yan ng taong tumatakbo. Pero paano kung mahina ka na? Which will. Edad na. Paano kung pinapasok mo sa trabaho, gaya ng pagkapresidente ng isang bayan, na pinakamahirap na sigurong trabaho sapagkat ikaw ay magsisilbi sa bayan, ang ina-applyan mo? Maraming requirements, yes. Pero walang age limit. Ang tanong, kung ikaw ay above 75 na, qualified ka pa ba? Ngayong lahat ng scientific studies at evidences na sa ganoong edad, pabagsak na lahat ang cognitive and intellectual abilities mo. Tama ba na sumaba ka pa? Gaya ni Joe Biden, who at 81, kitang-kita ng buong Amerika na hindi na niya kayang maglakad ng maayos, hindi makasalita ng maayos, at hindi na makapag-isip ng maayos. For a job that requires full focus and strength for 24 hours of your life until the end of your presidency. You are expected to be at your physical and mental best, like an athlete about to play for a championship fight. For the people who elected you, they deserve nothing less. Kaya po noong nangyari na ang unang presidential debates ngayong taon, nakita ng mga tao na hindi na talaga pwede si President Joe Biden na maging presidente. Obvious na obvious po. Hindi na niya masundan ang kanyang train of thoughts. Nawawala sa stage, nakatingin sa malayo, parang naliligaw. Of course, hindi natin minamaliit ang kanyang kakayahan na maging presidente. Pero gaya nga ng nasabi, kung baga sa basketball, lipas na siya. Lahat po tayo tumatanda. At mas may hirapan ang team mo kung pinagpapatuloy mo yan at maging pabigat ka pa. I mean, that's life, right? Ganun talaga ang buhay. So, ang tanong, bakit pinapatakbo pa ng Democratic Party si Joe Biden? Pangalawang tanong, bakit pinapayagan pa ng pamilya niya na patakbuhin ang kanilang tatay na alam naman nila na hindi na niya kaya? That is the height of cruelty. Responsibilidad nila yan. Alam ng matanda na hindi na rin niya kaya. Tinulak-tulak niyo pa rin. For what? Para kung manalo yung mga nasa paligid niyo, gabinete man o pamilya, sila ang maghahari-harian. Indeed, power corrupts absolutely. And it extends to your staff and family. Kaya po ngayon, pinag-iisipan na ng Democratic Party na maglagay ng iba na kandidato. At palitan na si Joe Biden habang maaga.
hindi na katandaan ng usapan dito. Kawawa naman ang taong hindi na kaya pero pinipilit pa. Let him rest and enjoy his twilight years. He deserves it. Kaysa naman masira pa ang pinaghirapan niyang reputasyon na binuo niya for the last 50 years as a public servant. Maari pang isalba. And it's the humane thing to do. Ang problema, sino man ipalit nila, mukhang panalo pa rin si Donald Trump. Iba naman ito. Egotistical at narcissistic. Siya lang ang magaling, wala nang iba. At next year, mag-80 na rin yan. Wala na ba mga batang nais tumakbo? Mga 40 to 50 something na gustong mag-step up? Or sadyang tamad na rin mag-isip at mamili ang mga Amerikano na wala nang mapagpilian? Sa previous at next national elections natin, ganyan din naman nangyayari. Iilang apelyido lang ang binoboto ng mga taong tamad mag-isip at magsuri. Pero kung tayo mag-isip, 50 years na tayong may problema, yung mga pamilyang binoto ninyo, 50 years na rin nakaupo. Something is really wrong with politics. Anyway, bata o thunders, nasa taong desisyon kung sino yung uyupo para sa bayan. I'm Butch Serrano, and this is the Fourth Estate. See you next week.